Letitia's POV. After I changed my clothes into a tiger print silk skirt and tube, I just put on light makeup on my face. Nag-spray din ako na medyo matapang na amoy ng pabango at sinuot ang pangmalakasan kong maskara. Nang sulipan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko maiwasan na mapangiti. Ang sexy ko naman kasi. Hindi ako mukhang bayaran eh. Mukha akong dadalo sa isang fashion show. Girls, get ready. Kayo nang susunod na lalabas. Pag-iimporma sa amin ng baklang choreographer. Sayang may itsura sana siya. Kaya lang mas makembot pa siya sa akin. Leticia, ikaw ang unang lalabas. Sikat ka na, Day. Pangalawang gabi mo pa lang dito sa La Tigra Hotel. Napakabango na kaagad ang pangalan mo sa mga customers. Halos patili pa niyang sabi. Napairap naman ako. Okay. Bale walang sagot ko na lamang at naghanda na. Nung nagsimulang tumunog ang malakas at tila wild na musika, ekspertong lumabas na ako ng silid at umakyat na sa entablado. Kapansin-pansin na naglalaki ang customers at nang dumaraming bilang nila habang umiinit ang musika. Ikikayambot kong balakang ko habang sumasayaw sa beat ng maingay na musika. Sinadya kong kinagat-kagat ang labi ko habang marahang hinahawakan ang aking katawan. Narinig ko ang oh at ah mula sa audience na nanonood sa akin. Kaya nilibot kong paningin ko sa kanila. Pero halos matapakan kong pa ako na makita ko si Steve sa audience. Nakatitig siya sa akin gamit ang matiim niyang mga mata pero may masamang ngiti sa labi. Akala ko pa naman hindi makakarating ang bugok na yun dito ngayon. Scam! Napapangiting dahan-dahan ako lumapit sa kanya habang sumasayaw na nakakaakit. Di naman magkamayo ang mga manonood sa pagsigaw ng pangalan ko at kantsaw kay Steve lalo na nung hawakan kong necktie niya. I smiled at him. Nilibot kong aking mga braso sa kanyang batok saka sumayaw ng sexy dance. Akala ko ba busy ka at marami kang gagawin? Bulong ko sa tenga niya kaya't marahan tong kinagat. Narinig ko pa siya sumigaw ng mahina at tumawak sa bewang ko. Baby, huwag mo akong tuksohin dito baka hindi ako makapagpigil. Pabulong din na sambit niya. Imbes sagutin ako yun ang sinabi niya na nagpataas ng kilay ko. Why? Masikip na ba yung slacks mo? Muli kong tanong at takmang hahawakan sanang harapan niya pero hinawakan niya agad yung braso ko. Gumisi ako at sinamaan siya ng tingin. Huwag mo akong subukan, Leticia. Kaya kitang saluhan dito sa harap na napakaraming tao na hindi nag-iisip ko anong sasabihin nila. And I'm sure na isisigaw mo ang pangalan ko, baby. Aniya sa akin. Bahagya tuloy ako nakadama ng kaba. Baka kasi mamaya ay gawin niya talaga. Hindi pa ako ganun kaliberated at hindi ko pa rin nasubukan ang pagsasalo on public. What now? I asked, still dancing. Inikutan ko rin siya habang hinaplos ang balikat, braso at likod niya. Peste, ang hot niya talaga. Baka hindi ako makapagpigil dito ngayon eh. Iuwi ko na talaga siya. Just continue dancing and after that, change your clothes. Let's dinner, he answered. Mas sumigbet ang hawak sa bewang ko at hinila ko palapit sa katawan niya. Tinitigan ko ang mata niya at tinawakan kong kanang pisngi niya, tsaka hinagkan sa labi. Nagiging magulong audience. Nagsisigawan sila habang nakikita nila akong hinahagkan si Steve. Sure baby, see you later. Ani ako sa kanya. Then turned around and left him when the music changed into another beat. Sa kabilang banda, as I went to Steve's unit, I called his name. Tulad ng una kong punta rito dati, wala siya. Hindi ko rin kaagad nakita. Steve, I'm here. I shout, trying to get his attention. Tuloy-tuloy lang din akong dumiretso sa loob na para bang akong may hawak ng unit niya. Hindi naman magagalit si Steve sa akin at kung sakaling magalit siya, tutumbasan ko ang galit niya. Baka akala niya papadaig ako sa kanya? Pwes, mas intindihin niya ang galit ko. Steve, where are you? Sigaw ko ulit. Kung hindi ka magpapakita, babalik na lang ako sa casino. Dagdag ko pa. Gold ang time ko kaya hindi po pwedeng masayang. I am here in the kitchen. Come here. Balik sigaw niya naman. Kagad ako nagtungo sa kusina nang marinig kong boses niyang yon. Gugulatin ko sana siya kaya lang abala siya sa ginagawa kung ano man iyon. What are you doing? Kuryosong tanong ko. Hindi siya lumingon sa akin at tuloy lamang siya sa ginagawa niya. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakatong pagmasdan ang likuran niya. His broad was so visible because he has a V-shaped body. He's wearing boxer shorts and a white sando on top. Pero ang kumuha sa atensyon ko ay ang dragon tattoo niya sa balikat pababa sa likod niya. It was a mixture of black and silver. Suddenly, I had the urge to touch his tattoo, kaya naman dahan-dahan akong lumapit. But when I'm almost near him,
He turned around. Kaya naman imbes ng balikat niyang haplusin ko, sa abs niya naglanding ang makasalanan kong palad. Peste! Daig ko pang batang nang huli na nang uumit ng candy sa jar. Yes, baby? Ngumisi siya. I don't want to turn you down pero pwede bang mamaya na lamang yan? Magluto ka na muna. Giyet niya pa na kinalaki ng mga mata ko. Sira ba siya? Niyaya niya akong kumain pero ako palang magluluto. Big no! Kaya mo yan? Sagot ko na lamang. Inirapan siya at tumupo sa pinaka-countertop paharap sa kanya. He stared at me from in front of my window to my toes. Ang hilig! Pakiramdam ko, hinahagod niya ng tingin ng katawan ko pero walang saplot. Kahit na nga ba may damit naman ako. Gutom ka na ba? Maya-maya'y tanong niya. Tumango lamang ako. Oh my! I should have ordered food instead of cooking. Akala ko kasi madaling lutuin yon. Nakita ko sa YT kanina. Nayayamot na sabi niya pa. Mukha pa siyang lungkot at akala ko naman pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit kasi hindi ka na lang nag-order? Di ka naman pala marunong magluto. Umiling-iling kong sabi sa kanya. Kaya nga ikaw na lang para makapag-dinner na tayo. Patalon akong boba pero hindi na talaga sa lapag, kundi sa kanya. Sinadya ko talaga yon. Nabiglaman siya pero sinalo pa rin ako. Don't do that again. What if I did not catch you? Madidisgrasya ka sa ginagawa mo. Mahinahon niyang sabi pero mariin. Nasalo mo naman ako, di ba? Ano pang pinagsasabi mo? Napapairap kong sabi sa kanya. Kumunot naman ang noo niya nang dahil doon. Hindi siguro naintindihan ang huling sinabi ko sa kanya. Bahala ka dyan. Oo na lang. Bale walang sagot niya at bahagyang pinalo ang pang-upo ko. Now move and cook us dinner. I'm starving. Hindi ko siya pinansin at kumikembot at tililikuran siya sabay ng pagtigaw ng I don't know how to cook. I heard him laugh which made me smile. Nagpunta ako ng sala, nagbukas ng TV at tumiga. Di naman ako napagod ng sobra pero masakit ng mga binti ko. Whenever I'm here with Steve, I felt comfortable. Nawawala sa isip ko ang mga problemang kinakaharap namin na para bang napakaganang buhay kapag kasama ko siya. I'm happy and free. Is it bad? Is it okay if I feel that way towards Steve? Hindi ka pwedeng mahulog. Sira. Singhal ko sa sarili ko. Di naman kasi talaga eh. Maayos siyang kasama kaya siguro yon yung nararamdaman ko. Hey, let's eat somewhere else. Napabalikwas ako ng bangon. Nagulat dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Peste, baka narinig niya ako nagsasalitang mag-isa kanina. What? I thought you were hungry. Tanong niya pang nagtataka sa kinikilos ko. Oh no, I don't wanna go outside. Look at me, mukha akong gusgusin. Nag-aalala lang sagot ko sa kanya. Ayokong kumain sa kung saan. I am just wearing short shorts and backless. It does not even look semi-formal or something. Mukha lang ako nakapambahay. You look okay. He always looks at me from head to toe. You look sexier in your clothes. Just put a little more makeup. Ayoko mapagkamalang may kasamang kapatid. He smirks. Mukha ba kami magkapatid kung titigan kami na magkatabi? And why does he want me to put on a little more makeup? Mas gusto niya ba yung makakapal na makeup? Sa pag-iisip na yon, tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Tapos ay tumingin ulit sa kanya. Mukha naman akong okay kahit walang makeup. Kurot ang noong sambit ko. Kahit makapal din talaga ako mag-makeup, ayoko pa rin yung halos araw-araw naka-makeup. Kumakati kasi yung mukha ko eh. Kaya naman iwas muna. Mahirap na. Mukha at katawan ko pa naman ang puhunan ko sa ngayon. But baby, you look innocent and seems like an angel without makeup. I prepared the La Tigra. I like her more. Lalong kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Mukha ba ako masama kapag may makeup? Pasting Steve na to. Hindi na lang ako diretsahin, may pakeme-keme pa siyang nadalaman. La Tigra or Leticia baby. Ako pa naman yon. And one more thing, nangangati ng mukha ko kaka-makeup. Gusto mo ba magkaroon ako ng pimples? I'm sure ang pangit ko pagka nagkaganon. I can't find another kaharutan if that happens. Sunod-sunod kong sabi sa kanya. His face became serious and his chest became so dark. Parang galit o baka naman mali lang ako ng pagkakabasa sa emosyong nakikita ko sa mukha niya. Hindi ka na maghahanap na ibang kaharutan or anything, Leticia. From now on, you're mine. Walang ibang lalaking po pwedeng magmay-ari sa'yo kundi ako, understand? Kinabahan ako sa mga pinagsasabi niya at ang kaseryosohan sa boses niya. Pero bakit parang kasalanan ko pa? Paano kung lalaki na mismong lumapit sa akin? Isa pa,
Oo nga't may kasunduan kaming dalawa pero hindi ibig sabihin sa kanya na lang iikot ang mundo ko. Not until my contract ends, Steve. Isang taon lang ako sa'yo pero hindi ibig sabihin nun pagmamayari mo na ako hanggat gusto mo. Ang lagay, you can live your normally while I'm living my life just the way you wanted me to live it with your rules? No, baby. I am like a tigress. I wanted to live freely without any rules. At wala rin akong susundin na kahit sinong amo. Nakipagtagisan ako ng titig sa kanya matapos kong sabihin yon. Di naman kasi po pwedeng gusto niya. He wanted me to be his mistress. Okay, I will be his mistress. Pero hanggang doon na lamang yan at wala nang iba pa. Kung gusto niyang mag-demand ng kung ano-ano, might as well give me a good reason or take me seriously. I bought you already. Ibig sabihin, akin ka na at sa akin ka lang. Ako lang ang titingnan mo, sa akin ka lang sasama at ako lang ang may karapatan sa'yo. Ngumisi ako dahil doon. Masyado naman yatang demanding to. Pero sige, pagbibigyan ko siya. Pero sa isang kondisyon, I will be exclusive to you as long as our contract did not end yet. But how about you? May papangako mo ba sa akin na magiging exclusive ka rin sa akin sa loob ng kontratang pinirmahan natin? Na sa akin ka lang. Ako lang ang titingnan mo. Sa akin ka lang sasama at ako lang din ang may karapatan sa'yo? I asked, but he just remained still. Nakatitig siya sa mata ko na para bang binabasa kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Eh di natameme ka. Kung ako sa'yo, sumabay ka na lang sa agos, Steve. Do not push it. Mahihirapan ka lang, masasaktan ka pa. Okay then, you will be my exclusive mistress, and I will be your exclusive lover. How's that? Seryoso tanong niya na kinagulat ko, pero syempre hindi ako nagpahalata. I looked at him from his head down to his toe, then smiled. Sounds fun, I told him, then hold his hand. Come on, let's buy na lang some pizza and chicken. I like the spicy one. Get ko pa. Napailing naman siyang nagpahilan lamang din sa akin. We went to the nearest fast food using his pet again. Ayoko sanang sumakay sa Ducati niya, kaya lang mas prepared niya raw yon kaysa kotse. Eh ano pang magagawa ko? Wala naman akong sasakyan. I hate your pet, I shout, referring to his Ducati. Sino naman kasing hindi matutuwa? Eh ang bilis-bilis niya magpatakbo. Bukod sa kinakabahan na baka mahulog, ako at tumaustos palapit sa kanya. Ipit na ipit tuloy ang... Sa bagay, wala namang maiipit. Baby, I prefer Ducati para iwas traffic, para mas mabilis tayo makapunta kung saan tayo pupunta. And you, my Leticia, love my pet. We both know that. Nangingiting sagot niya. Hindi man lang ininda ang galit at ang pagkainis na nararamdaman ko sa kanya. This guy, I wonder how long his patience for a woman like me is. Yeah, right? Bale walang sagot ko rin bago namewang. What are you waiting for? Get in and order some foods. Get ko pa? Ay, wow! Utusan mo ko? Samahan mo ko sa loob. Ikaw may gusto ng pizza at chicken tapos akong utusan mo? Hinila niya ako na talaga nga namang ikinatili ko. Muntik na kasi akong mawala ng balanse. Nakakainis ka talaga. Pabulong kong sabi bago kinarot ang tagiliran niya. But to my horror, pinalo niyang pangupo ko. Pesting Steven na to, nakakahiya. Baka mamaya may nakakita ng ginawa niya. Ang dami pa namang customers sa fast food chain na to ngayon. Kapag ang lalaking to talagang kasama ko, nawawalan ako ng dignidad at nakakaramdam ng kahiyan sa sarili dahil sa mga pinagagawa niya. Habang nakapila kami sa counter para mag-order ng pagkain, napatingin ako sa mga customers. Ang iba kasi, lalo na yung mga kababaihan, sumusilap kay Steve. Tapos sa hagikik na parang kinikiliti ang langit. Napapairap tuloy ako sa kanila. At ang iba masama ang tingin sa akin na kung pwede lang balatan ako ng buhay, inismiran ko na lang. Steve? Nag-aalangan kong tawag sa kanya bago kinalabit ng bahagya ang likod niya. Lumingon naman siya sa akin, nagtataka. Yes, baby? Peste? Kung ganito naman laging ibubungad niya sa akin, baka maihina ako sa sobrang kilig. Problem? He asked seriously. I bit my lower lip, medyo nahihiya. Some girls were staring at you. Ang iba parang gusto na akong mawala dahil sa kanilang masasamang tingin. Nakakairita naman kasi. Hindi ako sanay pinagtitinginan tulad ng klase ng tingin ginagawa nila sa akin. Isa pa, hindi ako komportable sa suot ko. Really? Tumango lang ako. He looks at those girls na nasa gilid lang namin, pati na rin ang ibang lalaking nakapila sa bandang likuran ko. Come here, he said, pulling me closer to him. Hindi ako kaagad kumilos, kaya naman, nagulat na lang ako na higitin niya ang bewang ko.
at hinila upang doon sa harapan niya pumesto. Niyakap niya rin ang braso niya sa bewang ko bago inihilig ang mukha sa balikat ko. I want to punch those guys who are staring at your body. Sa akin ka lang, diba? Ako lang titingnan mo, right? Kung kanina nabubisit ako sa mga babaeng tumitingin sa kanya, ngayon gusto ko na lang malagutan sila ng hininga dahil sa inggit habang nakatingin sa amin ni Steve. Gosh, hihimatay na yata ako dahil sa kilig. Ang harot naman kasi na lalaking to. Steve, umayos ka nga. Pinagtitinginan tayo, oh. Pabalong kong sabi kahit na nga ba, gustong gusto ko namang ganito siya kalapit sa akin. So, this is a free country and I don't care. Mariing sagot na naman bago ko ginawaran ng haggan sa pisngi. Pakiramdam ko nag-init ang katawang lupa ko dahil sa paghagkan niya. Nakakaya sa mga nakakakita at the same time nakakakilig. Nang makarating na kami sa pinakaharapan ng pila, sinabi niya ng order namin. Na makuha yon, agad na rin kaming umalis. Hawak niya ang kamay ko habang sa kabilang kamay naman ay ang order namin. Pero nang sumakay na kami ng sasakyan niya, ako na ang naghawak ng lahat ng yon. Kinuha niya lang yon ulit sa akin at nang makarating kami sa La Tigra Hotel hanggang sa unit niya. Ang dami mo namang binili. Gutom na gutom ka ba? Tanong ko sa kanya habang pinipili ang chicken wings na siyang paborito ko. Binalatan ko rin ang ibang manok na pinamiling niya at inilagay lahat sa plato ko. Ikaw yata ang gutom eh. Sagot na naman. And you need energy. Para mamaya. Makahulog ang sabi niya na kinapula ng mukha ko. Diyos me, kailan lang kami naglumpuhan na? Sa bagay, ilang araw na rin naman ang lumipas. Di ko na lang siya pinansin at kumain na lang ng kumain. Kung tamang iniisip ko tulad din ang nasa isip niya, malamang kailangan ko nga kumain ng marami. Mapapalaban na naman ako sa gera nito at baka hindi na naman makakilos ng maayos ng dahil sa kanya. After a minute of eating while watching with some kulita na rin, maya-maya, natagpuan kong aking sariling nasa bisig na ni Steve at sinimulan niya na ang kanina pang gustong mangyari. Sinasalubong ko na rin ang marahas na paggalaw niya. Peste, mabuti na lang marami ako nakain kanina. Tama ang kutob ko. Uubusin niyang lahat ng lakas na meron ako sa katawan. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Dinadama ang araw ng kasiyahan na ginagawa sa akin ni Steve. Hindi ko kailanman naramdaman ang gantong uri ng pakiramdam. Sa kanya lang. Siya lang ang nagturo at nagpadama sa akin ng ganitong klase ng ligaya. And yes, I will never get tired of doing this thing with him too. Hanggang sa makalipas pang ilang sandali, sabay naming naabot ang sukdulan. Daig ko pang lantang gulay matapos ang napakainit na sandaling iyon. Siya na rin ang nagkusang magsuot ng pang ibaba kong damit, habang siya na may nagsuot lang ng boxer niya bago humiga sa tabi ko. Nakahawak ang kamay niya sa itaas ko na hanggang ngayon ay wala pang takip. You forgot to put my clothes on for me? I whispered, feeling so tired about what happened. Leave that. Ang iyong prutas nangangailangan ng aking pansin. You can sleep now, baby. Sabi niya sa akin. Marahan niyang minasahe yon hanggang sa makatulog ako. Sa kabilang banda, tulad ng unang beses na may nangyari sa amin ni Steve, dito ulit ako sa unit niya inabot ng umaga. Malamang sasabunin na naman ako na mahal kong ama pagka-uwi ko mamaya sa bahay. Napapikit ako dahil may naramdaman akong labi sa aking balikat. Good afternoon, he said. I opened my eyes but closed them again nang tumama sa mata kong sinag ng araw. Tumagilid din ako at siniksik ang mukha sa balikat ng katabi ko. Narinig ko siyang humahagik-hik dahilan para imulat ko ulit ang mga mata ko. Hey, gising ka na ba? O baka matutulog ka pa? 2:00 ng tanghali hindi ka pa kumakain? Nang dahil sa sinabi niyang yon, napabalikwas ako ng bangon. Peste, tinanghali na naman ako sa ibang kama. Bahagya pang nanlaki ang mata ko na makita, wala akong damit pang itaas pero hindi ko na yon inintindi. Dahil alam kong si Steve naman ang kasama ko. Agad akong dumiretso sa banyo at naghilamos. I also used Steve's toothbrush and brushed my teeth. OMG, hindi lang ako masasabon ng amo ko nito kundi pati rin kay mama. Baby, are you okay? Nagtatakang tanong niya. Sinundan niya pala ako rito sa banyo at hindi ko man lang namalayan. Kakalboy na ako ni Daddy Steve. Bakit di mo man lang ako ginising? Pinalisikan ko siya ng mata mula sa salamin. Pagkatapos ko maghilamos walang pakialam na iniwan ko na siya sa banyo. Hindi ko nga naisip na hanggang ngayon wala pa rin akong suot na pang-itaas sa damit. Steve, where are my clothes? Nagmamadaling tanong ko sa kanya. Binuksan ko na lang din ang closet niya at kumuha doon ng puting t-shirt. Kailangan ko na makauwi.
I am gonna use your clothes na lang, ha? Muli kong sigaw at sinuot na niyang damit niya. Bakit ba nagmamadali ka? Ganun ba ka-strict ang parents mo para pagalitan ka dahil tinanghali ka na ng uwi? Nagtataka namang tanong niya. Kung alam lang siguro niya kung paano magalit ang ama ko, baka hindi niya na ulit ako babalikin dito sa unit niya. And here I thought that you're not a minor anymore. Yun pala hawak ka pa ng daddy mo? Giit niya pa. Halatang inaasar ako. I am in this kind of situation na I was the apple of my parents' eyes. Hindi ako po pwedeng mawala sa paningin nila kasi nga they need me. Bale walang sagot ko naman. For what? Balik tanong ko naman na kinairap niya. Ang kulit niya naman kasi. Ang dami pang tanong. Alam mo ikaw, idol mo rin si Marites ano? Pinamayawangan ko siya matapos itali ang buhok at masuot ang sandals ko. Don't worry, di ako masamang tao. Wala kang dapat ipag-alala. Just don't ask me na lang about my personal life. Kasi nga that was personal, okay? Tamango lang siya, tinagka na noo ko dahilan para matigilan ako. Hindi ko inaasahang gagawin niya yon. Ganito kaya siya sa mga naging babae niya? Sa mga naging mistress niya o baka sa akin lang? Ang assuming ko talaga. Okay, ihahatid na kita. Kumabog ng mas malakas ang puso ko dahil doon. Bakit ang sweet niya ngayon? Bakit parang ingat na ingat siya sa akin? Pag ganito ng ganito, baka mahulog ako ng tuluyan which is hindi dapat. Ganyan ka ba talaga ka-sweet sa mga naging mistress mo? Ayokong isipin niya na kinikilig ako, kaya yun ang tinanong ko sa kanya. But he seemed surprised about what I asked him. You're the only mistress that I've had, Leticia. Hindi ko inalok ang kung anumang inalok ko sa'yo sa ibang babae o kahit na kanino. Pero bakit ako, Steve? Bakit ikaw? Bakit nga ba hindi ako? Dahil ba qualified ako maging mistress niya? Dahil ba mukha akong desperada na makakalikom na malaking halaga? O dahil sa personal niyang dahilan? Ano ba talaga? Alin man doon, isa lang ang alam ko. At yon ay ang palandalian lang lahat ng to. Pagkatapos ng kontrata ko sa kanya, tapos na rin ang meron sa aming dalawa. Tapos ayon, bye-bye Leticia na. Don't think too much, Leticia. I won't force you to tell me something about yourself, just like you did not ask me something about myself too. At diba nga sabi mo, sumabay na lang tayo, so yeah, let's go with the flow then. Kung ganon, ihatid mo na pala ako. I'm sure nag-iinit ng paa ng ama ko kakaparot pa rito sa bahay namin. Hinawakan niya ang braso ko at inalalayang umalis. Kung di lang talaga pangit ang naging simula namin ni Steve, at kung di lang dahil sa pesting arranged marriage na yan, jojowain ko na talaga siya. Kahit ako mismo manligaw sa kanya, push na. We did not use his Ducati now, but we used his Porsche. Habang nakasakay tuloy ako ng sasakyan niya, hindi ko maiwasang isipin, gaano ba kayaman na isang Steve Buenaventura? Kung bakit kailan lang niya ng mistress? Samantalang sigurado ako marami siyang makukuhang babae, isang kindat niya lang. Gustuhin ko man magtanong sa kanya na uunahan ako ng takot na baka di magandang maging sagot, na baka mabuting wala akong alam tungkol sa kanya para madali siyang kalimutan pagtapos ng kasunduan namin. Tama, mas mabuting gano'n na lang dahil aminado ako sa sarili ko na unti-unti nagiging palagay ng loob ko sa kanya. Di ba talaga kita pwedeng ihatid hanggang bahay ninyo? Naputo lang malalim kong pag-iisip sa bigla niyang tanong. Lumingali nga ako sa paligid at napagtanto ko, narito pala kami sa village. Pwede naman, pero hanggang gate lang. Tsaka wag kang lumabas ng sasakyan, okay? He smiled at me as I said that. Kagad niya ring diretso ang sasakyan sa village. Na makita ang gate ng bahay namin, abot langit ang kaba ko. Baka kasi mamaya nasa labas si Dad at naghihintay sa akin. Dito na lang, Steve. Agad kong tinanggal ang seatbelt at takmang bababa na, pero hinila niya ang braso ko. Wala man lang kiss? Tanong niya na ikinairap ko. Inawakan ko na lang ang magkabila niyang pisngi at agad siyang ginawaran ng hagkan para lang matapos na. There, okay na? Pakipot pa ako pero gusto ko naman. Please sit. Ako pa nga yatang mas kinilig sa aming dalawa. Wala akong pasok mamaya. Huwag mo akong mamiss ha? Nakangiting pang asar ko pa sa kanya. Para siyang malungkot pero ngumiti rin agad. Yeah, right? I can go to the hotel tomorrow. May family dinner kami. Pag-iimporma niya bago maling nagsalita. Huwag mo rin akong mamimiss ha? Panggagaya pa niya sa akin. Pati pananalita ko'y ginaya pa talaga. Yes, boss. I answered then I left him. Inintay ko pang makalayo siya ng tuluyan bago ako nagpasyang pumasok na. But to my horror, nakatayo si Dad isang metrong layo sa akin habang naka-cross arms sa tiyan. Sino yun? Saan ka nagpunta? Mariin niyang tanong na talaga namang nakapagpakaba sa akin.
Ito na nga bang sinasabi ko eh. Di na dapat ako nagpahatid kay Steve hanggang dito? Nothing. Just a friend, Dad. Bale walang sagot ko. Kahit nga ba pakiramdam ko eh, hihimatay na ako sa kaba. Siguraduhin mo lang, Leticia. And we were going to have a family dinner at Veneventura's house tomorrow. You will meet your fiancé, he told me. Akala ko wala nang mas ibibilis pa ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Pero nang sabihin niya yon, daig ko pang nakainom ng isang drum ng kape sa sobrang nerbiyos na nadarama ko. Peste? Means the fiancé daw. It's a big no. Sa kabilang banda, Leticia, are you sure about this? If Tito Lito finds out na nagaya ka mag-bar hopping, pati ako pagagalitan nun. I rolled my eyes when Jade told me that almost 5 times in a row. I called her kanina matapos ko magpanggap na may sakit at di makakasama sa kineming dinner ng parents ko sa Veneventura Mansion. Ayoko ngang sumama, lalo't sabi ng daddy magkikita na kami ng fiancé ko raw doon. Jade, of course. Dad will angry if he knows it. Kaya nga hindi natin sasabihin para hindi niya malaman, right? And can you please tone down your voice? Singhal ko sa kanya habang tinatali ang buhok ko into a messy bun. I wore my seductive red velvet bodycon dress, a red stiletto, and of course my red tote bag to complete my OOTN or outfit of the night. Since Jade and I were going back to the Club V, do I look alright? I am not satisfied with my look kaya naman kailangan ko ang opinion niya. Gosh, Leticia, kailan ka pa nawalan ng tiwala sa sarili mong mukha? She answered, rolling her eyes at me. But you know what? I miss this. I miss doing this thing with you. Simula kasi na magtrabaho ka sa La Tigra Hotel, bihira na lang tayong pumarty. Isa pa masyado kang busy sa Papa Bells mo. Maarteng dagdag niya pa. Namiss ko ang ganito sa totoo lang. Di ko na kasi nagagawa ang mga dati kong ginagawa kasama siya. Like, hanap ng kaharutan. Having fun with some random guys. Di na rin ako nakakapunta sa iba't ibang bars. Limot ko na nga rin ang lasa ng ibang alak. Masyado nang ko nilamon ng stress kaya't naman nakalimutan ko na ang dating ako. Me too. I hope Nadia will... Enough. Baka mag-iyakan pa tayo dito. Sayang ang makeup and of course ayokong pumangit. Ew! Pagpuputol niya sa akin na kinahirap ko na lamang. Napaka-arte talaga ni Jade. But Jade is the only friend I have. Simula magbagong estado ng buhay namin unti-unti na wala ang mga kaibigan kong akala ko'y kaibigan talaga. Tama nga yung sinasabi nila na saka mo lang malalaman kung sinong tunay mong kaibigan pag wala nang lahat-lahat sa'yo. At doon ko napatunayan na Jade is with me sa hirap at ginhawa. Anyway, ikaw ang mag-drive ha? May tiwala pa rin ako sa driving skills mo kahit papano. Aniya pa na nagpataas ng kilay ko. Di kasi ako ganun kagaling magmaneho at isa pa, di ako masyado maalam sa daan. Pero kung sa aming dalawa ni Jade, mas tiwala rin talaga ako sa pagmamaneho ko kaysa sa kanya. She is a total disaster when it comes to driving. But wait, where is Andre? I looked at her with my serious yet beautiful face and then asked her, Nasaan ang jowa mo? Hindi ba siya kasama? Naging mailap ang mata niya at lumingalinga sa loob ng silid ko. Halatang umiiwas sa tanong ko. Hindi ko naman siya pipilitin na magsalita at hindi rin usisain sakali mang ayaw niyang sabihin sa akin. Hindi ako tulad ni Steve na sobra akong makimarites. It's okay. Whenever you're ready to talk about what happened between the two of you, you can just beep my phone up or brag on my door. I will listen to all of your kaartihan and hineng sa life. I told her, I am not sweet and I don't know how to act sweet. Saka sanay na siya na ganito ko dahil pareho lang kaming maharot kaya nga magkasundo kaming dalawa. Thank you, Beshi. She was about to hug me but I raised my hands and acted like I will push her away. Magka-clash ang perfume natin, bruha ka? I said and stand up. Halika na, let's party and find some gwapong mayaman at hindi pa mawawala sa mundo. Giit ko pa at hinila na siya palabas ng bahay.